Hello, hello, Sagittarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong bonus reading for June, Pera, and Career. So ano yung mga dapat mong abangan this June tungkol sa inyong money matters at takbo ng inyong career para sa buwan na ito. So Sagittarius, tulad na kagawian ha, kung wala nga makaresonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Sagittarius. Kaya relax ka lang, enjoy the reading, and tumutok ka sa ating reading for today para malaman mo kung ano yung mga dapat mong abangan this month. And use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages na kalob sa'yo ng ating spirit guides about reading natin especially for today. So Sagittarius, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, thank you again for your generosity and kindness po dito sa James Tarot PH every time po na meron tayong reading for Sagittarius. So thank you po again for not skipping the ads. So Sagittarius, ano ang naghihintay sa inyo ngayon June, Pera and Career? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Chariot card. May pag-abante. In the area of what you want, you have the Seven of Wands. In the area of what you need, you have the Seven of Cups. 7-7. Luck is on your side right now. Miswriting energy ka this time, especially sa presence ng 7-7. Congratulations. In the area of what's affecting your current energy, you have the High Priestess. Lovely, lovely. In the area of your near future, you have the Eight of Cups. Lovely. In the area of your challenge this month, meron kang King of Pentacles. In the area of your fortune, meron kang wow, the sun, happiness, freedom, joy, doing everything that you want, free. Napakagandang card for the area of your fortune. Pag-usapan natin yan later. In the area of your divine advice, meron kang the moon card. Interesting. At ang iyong outcome this month, Sagittarius, para sa inyong pera and career, wow, meron kang Knight of Swords. May quick action, quick movement, pag-usapan natin yan later. But first, ano yung lingering energy sa yung background this month? Meron kang Queen of Cups. Ngayong buwan na ito, Sagittarius, tinatawag ka ng spirit guides mo to follow your heart. Okay? Kung ano yung mga balak mong gawin pagdating sa iyong pera, pagdating sa iyong career, kailangan ito yung nanggagaling sa puso mo. Ito yung mga bagay na gusto mo talagang simulan, gusto mong buuin, gusto mong trabahuhin. Hindi pwedeng napipilitan ka lang or you're settling for less o kaya just doing it for somebody else. Ngayon parang kailangan daw ikaw mismo bukal sa'yo yung gagawin mo. Halimbawa, meron kang gustong negosyong itayo, kailangan talaga ito yung mga bagay na passionate ka. Yan is right word for the month para sa'yo pagdating sa pera and career, na parang simulan mo yung mga bagay na passionate ka. Halimbawa, magaling kang magluto, magaling kang magborda ng damit, magaling kang gumawa ng mga accessories. Kung ano yung passionate at talaga namang love na love gawin ni Sagittarius, yun ang kailangan mong simulan this month. Because I'm hearing and I'm feeling everything will work out kapag nanggaling sa puso mo o talagang bukal sa'yo yung gagawin mo ngayong buwan na ito. Narinig ko din na parang etong buwan na to, kailangan mo daw pakinggan lagi yung intuition mo when it comes to your decision making. Kung ano yung balak mong gawin, ano yung decision mo about certain people o kaya certain decisions sa iyong trabaho, sa iyong karera, kailangan mo daw laging itimbang kasama ang puso mo doon. Ang naririnig ko, magandang maging tama o maging matalino, pero ano ba yung tawag ng damdamin? Minsan it's better to be kind, it's better to be understanding, and it's better sometimes na hayaan mo na. Siguro kung may gulo o may gusot sa trabaho o sa kaperahan, parang hayaan mo na. Parang minsan i-let go mo na lang yung bagay, wag mo nang palakihin. Make sure also this month to protect your heart, protect your loved ones. That's what I'm hearing. Ngayon parang importante yung family more than the career. That's what I'm hearing. Parang ngayon importante daw na i-build mo yung foundation ng mga mahal mo sa buhay, yung kung sino yung meron ka, kung sino yung nandyan for you genuinely. I know tayong lahat, for sure, Sagittarius, you can relate to this, na parang everyday kayod tayo ng kayod, trabaho tayo ng trabaho, ipon tayo ng ipon ng pera. Pero importante din yung kino-cultivate natin yung relationships natin with the people around us, whether our family members, baka mamaya kada trabaho natin wala na tayong time for our parents, for our kids. Kung sa trabaho man, maganda na magkaroon tayo ng solid na relasyon at ugnayan with our coworkers, with our business partners, with our clients din. So hindi lang basta kubra ng pera, pero magandang ma-build mo yung solid relationships with the people around you. Okay? So ngayon, all about heart, all about your puso. Saan ka masaya, saan ka komportable din, Sagittarius. If you feel like this job or this negotiation
feeling mo hindi ka komportable o feeling mo na undermine yung safety mo o kaya feeling mo you're not being valued enough, ito yung pagkakataon para usigin mo yung damdamin mo and ask yourself, am I doing the right thing? Am I on the right place? Is my heart on the right place sa buhay ko ngayon, sa career mo o sa kaperahan mo? If not, kailangan mo talagang hanapin outside or find your purpose, find your path away from something na hindi ka na masaya, na hindi na fulfilling, na feeling mo kailangan nang hanapin ng puso mo yung kaligayahan na hindi na fulfilling doon sa lugar kung saan ka ngayon, okay? So parang ito ay talagang all about satisfaction, contentment, what makes your heart flutter, kung ano yung bagay na feeling mo bubuo sa'yo kada araw. Yung, alam mo yung gigising ka, you're very, very excited to go to work, you're very, very excited to go to your business. So parang ito yung mga bagay na bubuo sa'yo. Okay, Sagittarius? So napakaganda, very, very profound message for you this month. I'm hearing ito yung purposeful na time para sa'yo. Ano yung tawag ng damdamin ni Sagittarius? Saan siya talaga totoong masaya? At ano yung magiging pagkakaabalahan niya for a very long time na hindi siya mapapagod, hindi siya malulungkot, hindi niya feel yung draining, hindi niya feel yung pagod, at saka talaga magiging masaya siya. Okay? This is really beautiful, beautiful month for you, for self-discovery and for finding the right path para sa'yo na swak sa gusto mo talaga, okay? So pag-usapan natin ang iyong spread, Sagittarius, ilan ang iyong major arcana dito sa iyong spread? You only have 1, 2, 3, 4. You have 4 major arcanas, namely High Priestess, the Chariot card, the Sun card, and the Moon card. So okay, medyo ang naramdaman ko dito medyo fluctuating Sagittarius. Minsan pag sa laban mo ngayon, sa gusto mong gawin, sa direksyon na gusto mong puntahan, ramdam ko yung parang up and down na ng pabalik-balik yung emosyon. Parang, sige, gagawin ko to. So, ay, huwag na lang para nakatakot. Tapos, bukas gagawin ko na naman. Tapos, minsan, parang desidido ka na sa path, desidido ka na sa gagawin mo, masaya ka na. Tapos, mamaya, pag uwi mo, malungkot ka na naman. Parang, ay, hindi yung gagawin ko. Ayoko yan. Huwag na lang kaya nakakatakot. Parang, pabago-bago, nagka-fluctuate, kumbaga, yung emotion mo when it comes to pursuing things that you want to do. Yung pursuing the things that you love. Yung mga parang gusto mong tumbukin na this month. Nakita ko yung pagbabago, up and down yung emosyon, saka yung desisyon, at saka yung pagharap sa truth ng yung balak gawin. Nakita ko dito na everything will work out in your favor because you are protected, you are guided, you are ready to do this. Kaya lang naisip ko na parang nararamdaman ko na parang hindi ka ganun ka-decidido o hindi ka ganun ka-kumbinsido sa kakayanan mo, because High Priestess here is all about your full potential and doing things regardless kung sigurado ka ba o unclear ba o unsure ka ba, parang nandun pa rin yung sigasig, pero dahil nga nag-fluctuate, hindi mo alam gagawin mo, hindi mo alam kung sure ka na ba sa sisimulan mo ngayon, kung aalis ka na ba as an employer, as an employee pala, tapos balak mo na magtayo ng sarili mong negosyo. So parang doon atras abante ka sa desisyon na yun, kung mag-resign na ba ako and then nagtatayo na ba ako ng sarili kong negosyo, o kaya babalik pa rin ako sa same industry, baka hindi ko pala kayanin mag-isang negosyo, ganyan. So pabago-bago yung decision mo. Pero nakita ko yung sigasig in your part na meron ka ng clear vision of what you want talaga. Kaya lang kailangan to ng lakas ng loob, tibay ng sikmura din, tibay ng bulsa, tibay ng damdamin para simulan yung mga gusto mong simulan this time. Okay? So, simulan natin ang iyong spread. At the center, your core energy, you have the Chariot card. Yes, like I've said, meron ka talagang gustong tumbukin. Meron kang bagong destination na gusto mong puntahan. Kakaiba ito sa dati mong ginagawa, sa past mo. Now you're ready to leave the city behind. Meaning, meron kang mga pinagdaanan in the past. Mga past jobs, past endeavors, past careers. Pwede rin past people na gusto mo nang iwanan because alam mo na hindi mo na sila makakasama moving forward sa gagawin mo. So ito parang sa puso mo gusto mong gawin na siya. Gusto mo na siyang simulan because alam mo, ramdam mo na ito yung mahalaga for you this time na gawin. Parang nararamdaman mo rin na parang ito na yung panahon para simulan siya at gawin na siya. Pero may alinlangan pa rin in your part. I'm feeling that because yung Sphinx dito, binibigyan ka ng kalakasan ng spirit guides mo to do whatever you want. Punta ka sa kanan, punta ka sa kaliwa, hihinto ka ba, aabante ka ba. Nasa iyo yung freedom, Sagittarius, to chase the dream or stop or go back to your comfort zone.
Pero nakikita ko talaga dito na wala kang ibang choice to really move forward and chase this dream. Because ramdam ko na ito yung destined mo to do, especially this month. Ito na yung panahon para simulan siya, Sagittarius. Hindi man nagarantiya na talaga namang ganoon agad na marating mo agad yung destinasyon. But what matters most is you starting this month, June, para sa iyong karera, kung ano mang balak mong gawin, kung lilipat ka ba ng new job o magpapa-raise ka for a different department o kailangan mo nang magtanong kung pwede ka na bang ma-promote o kaya ikaw lilipat ka sa kakompetensyang kumpanya o kaya feeling mo ready ka na to go abroad because Chariot card is also a traveling card. So kung ikaw ay lilipat from one place to the other, one city to the other, or one job to the other, so parang ito yung panahon para gawin na yung pag-transfer. Okay? Because I'm hearing ito yung required mong gawin sa buhay mo this time. Naka-destined ito, Sagittarius. Okay? Especially kung ito talaga tinatawag ng puso mo. You cannot deny something na tawag talaga ng damdamin mo, diba? So, the Chariot cards being clarified by the Ace of Pentacles. Yes, itong bago mong sisimulan will give you a brand new start pagdating sa usaping pera. Maganda ito because pera ang kapalit, valuable, what you're doing now is worth it. At magbibigay sa'yo to ng bagong simula sa iyong kaperahan this month, Sagittarius. Ibig sabihin, itong sisimulan mo ay talagang malaki ang potential for you to earn something. Hindi to basta-basta tawag lang ng damdamin mo o stubborn ka lang because you want to do something in your favor this time. Pero talaga nakikita ko na alam mo naman na itong bagong sisimulan mo ay malaking kikitain mo dito at potential to makatulong sa family mo bigger than your past endeavor. Bigger than your past job. So parang nakita ko dito na matagal mo na rin itong gustong gawin. Matagal mo nang gustong simulan. Ready ka na eh. Handa ka na with the armor here. Telling yourself na kahit hindi ganun kasigurado o hindi ka ganun ka-sure sa gagawin mo, pero yung katawan at isip at kaluluwa mo, ready ka na to conquer this journey. And nakikita mo yung potential niya as big earner. Diba? So, I'm seeing the potential of this giving you a stable life moving forward, okay? So, congratulations, Sagittarius. Kasi nag-uugat siya sa tawag ang damdamin mo eh. Na ito talaga yung gusto ko eh. Dito ako masaya eh. Ito yung gusto kong simulan eh. Why not try ko, diba? Why not try ko gawin ngayon? Why not simulan ko? Why not bigyan ko ng buhay? Ayoko naman magsisi ako in the near future na hindi ko tinry, diba? So, mga galon part sa life mo this time around that you're choosing not just also a career that has a potential to earn more, but also a career na talagang mag-enjoy ka dahil nandun yung puso mo, okay? In the area of what you want to defend yourself, yes. Ngayon parang gusto mong i-defend sa maraming tao yung decision mo. Minsan, siguro everyday halos, nung malaman ng mga kasama mo sa buhay, family mo, co-workers mo, mga friends mo, na ito yung plano mong gawin, ito yung plano mong tahakin na direksyon, siguro sinasabi, bakit? Ikaw naman explain ka man ng explain. Sabi ng mga rason na ito yung gusto ko talaga, ito yung para sa akin. Minsan nahihirapan ka na rin magkwento, nahihirapan ka na rin i-defend yung mga desisyon mo kasi parang ano ba, kung ano yung gusto ko, bakit kailangan ko i-defend? Bakit kailangan ko i-explain? Bakit kailangan ko laging, parang nasa thesis defense tayo na parang kailangan ko laging patunayan sa inyo that my decision is really logical o parang kailangan pasok din sa standard nila. So ngayon parang nakikita ko nagpo-project lang yung mga friends mo sa'yo, nagpo-project yung family mo sa'yo na parang yung takot nila pina-project nila sa'yo. Kung saan dapat lalo silang maging supportive, lalo silang maging bumilib sa'yo, lalo silang mag-trust sa'yo that what you're trying to do is something talagang magkakaroon ng malaking potential for you and for their future too, diba? So nakita ko dito na you've been defending your decisions to them. And you've been defending yung redirection o pag-iba mo ng direction sa buhay na parang kinagulat din nila at parang hindi nila inasahan na gagawin mo this time. So, nasa iyo yan, Sagittarius. I'm seeing that you need also to know kung sino yung mga taong dapat mo lang bigyan ng explanation because not everyone deserves your explanation. Parang sa decision mo sa buhay, hindi mo naman kailangan laging sabihin sa iba kung bakit ito ang decision mo, bakit ito gagawin mo, bakit ka aalis dito. So, parang kilalanin mo daw muna yung mga taong dapat mong bigyan ng iyong precious explanation. Your family members also, your closest friends. Pero yung iba, maglagay ka ng bakod, maglagay ka ng boundaries against other people na hindi mo naman deserve silang sabihan kung bakit ito yung gagawin mo, bakit ito yung pagbabago sa life mo because you're protecting your heart, you're protecting your future, you just want to do what you want. Parang ito yung panahon para sundin mo naman yung purpose mo more than explaining to them. Parang bakit kailangan ko mag-explain? Bakit kailangan ko i-defend? Ganyan. So ngayon,
panindigan mo yung iyong desisyon, panindigan mo yung mga tawag ng damdamin mo that you want to do for your future, at okay lang, keber with other people. If you don't understand my decision, if you don't understand what I'm defending to, okay lang. Okay? The Seven of Wands being clarified by the Nine of Wands. Yes, pagod na pagod ka nakaka-defend. Pagod na pagod ka na patunay sa kanila na ito ang gusto ko, ito ang gagawin ko. Minsan naghahanap pa sila sa iyo ng parang, okay ka lang ba? Hindi ka ba nade-depress? O kaya baka ano ka lang, pagod na pagod ka lang, wag ka muna mag-decide, ganyan-ganyan. So parang ikaw, pagod na pagod ka na rin kaka-defend. Nag-roll yun na yung mata mo, kakarinig sa mga pagka-contest nila sa decision mo, sa sinasabi mo, you feel like they're against you. So ngayon parang pagod na pagod ka na. Parang ayaw mo na mag-defend. Parang sige na nga, patahimik na lang ako, bahala na kayo dyan, pero ako gagawin ko para yung gusto ko. Okay? In the area of what you need, you have the Seven of Cups. Nakita ko dito na your visions. Sabi ng Spirit Guides mo, Sagittarius, since 7-7 ito, nasa iyo ang swerte this month. Swerte sa iyong kaperahan and career. If you want a big career move or career push, nasa iyo ang swerte ngayong buwan na ito. Okay? Sabi ni Spirit Guides, what you need is a clear vision of what you want to accomplish. Kasi naramdaman ko din na marami kang gustong gawin, Sagittarius. Halimbawa, gusto mong pumasok sa trabaho na ito, but at the same time, meron ka pang gustong gawin kasi malapit sa bahay mo, kaya why not, gawin ko na rin to. So parang ang dami mong gustong gawin in order for you to prove yourself that this decision is truly a successful one. No? Because tawag ito ng damdamin mo. Karaniwan kung ano yung heart choices natin, questionable yan sa maraming tao. Kasi hindi nila maintindihan yung lohika. Hindi nila maintindihan kung gaano ka-intellectual yung mga gusto natin, especially kapag tawag na ng damdamin yung decision natin. Okay? So, marami kang gustong simulan, marami kang gustong gawin. So, make sure this time around, prioritize, Sagittarius, para hindi ka rin mabigla, hindi ka rin ma-shock dun sa mga gagawin mo because you're now in the transition sa paggawa ng mga ito. So, make sure this time around na pag-isipan mo muna mabuti kung ano yung uunahin mo. Pwede mo namang gawin lahat ito eh. Pwede mo namang sundin lahat ng pangarap mo o goals mo o visions mo na gusto mong to pa rin from this time moving forward. Pero kailangan mag-prioritize ka muna. Ito muna isa, bago ito, bago yun. Para hindi ka rin nabibigla, hindi ka rin nahihirapan, hindi ka rin natatakot. Pero ang maganda kay Seven of Cups, ang pinakamalaking plano niya, pinakamalaking payo niya, is to always bring down the plans into your reality. Dapat hindi na nanatili sa plano lang o sa pangarap lang o sa visions lang o sa fantasya lang yung mga plano mo. Okay? Make sure you're doing the concrete action para dalhin siya sa realidad mo para magkaroon naman ng paglago and growth sa iyong buhay, sa approach mo sa goals mo na ito. Okay, Sagittarius, if you want to create a brand new business, if you want to have a side hustle, ito sideline mo, nagbabarbecue ka sa hapon, pero sa araw meron kang main job mo, pwede naman yun, pwede mong gawin yung mga visions mo. Kaya kailangan talaga action from your part, okay? The Seven of Cups is being clarified by the Queen of Wands. Yes, ngayon, kailangan din ng confidence and full trust from yourself that whatever you want to accomplish ay kakayanin mo. Because there will be a time that will come to you sa sarili mo na parang kaya ko ba to? Pagdududahan mo na yung sarili mo, yung proseso mo, yung kakayanan mo kapag dumating ka sa moment na parang ang hirap-hirap. Because gano'n naman talaga, di ba? Normal naman yan kapag meron tayong bagong gustong gawin, meron tayong pangarap na gusto ma-accomplish, darating tayo sa point that we're gonna struggle. Because parang I'm hearing the word crumbling. Yung parang unti-unting nahihirapan, unti-unti nang parang unti-unti ka na nag-struggle sa pag-abot ng goals mo. Nagka-crumbling na daw yun eh. Tawag doon crumbling. Ibig sabihin, yun yung moment na tinetest ka na. Parang, okay, hanggang kailan ba kaya mo? Hanggang kailan ba kayang patunayan na gusto mo talaga ito? Nagka-crumble na yung iba't ibang bagay sa paligid mo. Nasa-sacrifice mo na yung time with the family, unti-unti ka na napapagod, may mga relasyon ka napapabayaan, tapos unti-unti nagkakamali yung ginagawa mo. Crumbling daw yun eh. So, after the crumbling moment, saka ka na aangat, saka ka na magiging maayos ang lahat. At mabilis yun, biglang bush, biglang mabilis kang aangat kasi parang after the crumbling moment, doon mo na agad marirealize na you're winning. You're winning the battle. You're winning the journey. So sabi ni Spirit Guides, magkaroon ka ng malaking tiwala sa sarili mo. Malaking tiwala sa kakayanan mo, self-confidence, self-trust, self-esteem. And also, huwag ka makikinig sa outside noise. Kung sino man yung mga tao sa paligid mo nagbibigay sa'yo ng negative thoughts, negative comments, iwasan mo lang. Dapat makinig ka lang
Kunin mo lang yung ma-extract mo na positive criticism, but dapat hindi ka panghihinaan ng loob. Okay, Sagittarius? Dapat push ka pa rin at maniwala ka sa powers ng iyong mga dreams, sa mga visions mo, sa mga gusto mong matupad. Okay? Kasi yung confidence nag-exude yan eh. Nakikita yan ng tao eh. Parang, uy, ang confident ni Sagittarius. Uy, talaga naman si Sagittarius, naniniwala siya sa pangarap niya at ilalaban niya talaga yun. So, nakakabilib naman. So, make sure you're confident para bumilib din yung mga tao sa'yo so that you can attract and you can persuade people to do what you want them to do. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the High Priestess here. Ngayon, pinagkakatiwalaan mo yung intuition mo in things that you want to do. Like I've said, ngayon buwan na ito, gagawin mo yung mga bagay na tawag talaga ng damdamin mo. Parang, ito yung gusto kong gawin, matagal ko na itong gustong simulan, ito na yung right time, gusto ko na umalis sa dating trabaho, sa alipin ng trabaho na yan, ngayon, ako naman, ganyan. So, parang ang daming mga tao sa paligid mo ang kumo-question. Pero ikaw, pinapakiramdaman mo yung intuition mo. Hindi, ito talaga yung gusto ko tinitimbang mo na Parang, maraming may ayaw, maraming may mga tumataas ang kilay, pero sa damdamin mo hindi ito talagang gusto ko ayaw mo papigil, di ba? So ito yung tawag talaga ng damdamin, and you have the enormous potential. Tingnan mo si High Priestess dito, wala siyang bubong sa kanyang kinalalagyan. Ibig sabihin, sky is the limit sa kanyang potential, sa kanyang skill, sa kanyang possibilities. Ibig sabihin, ikaw, Sagittarius, sky is the limit para sa'yo. Kaya mong abitin lahat ng gusto mo. Ang pipigil lang sa'yo ay yung takot at kaba mo. O kaya yung alinlangan mo sa gagawin mo. Especially here, with the Queen of Wands, yung confidence mo, ang talagang magdedetermine kung hanggang saan yung maaabot mo. Pero ang laki ng potential mo You can create things on your own and you can start over whenever you can. Okay? So ngayon, simulan mo ng pag-abante. Isulong mo na yan, simulan mo na, because High Priestess is here telling you na manipis yung ugnayan mo sa iyong spiritual realm. Ibig sabihin, your spiritual powers ay malakas at this time. So pakinggan mo lagi yung intuition mo in everything that you want to do, because yan ay tapik sa iyo ng spiritual guides mo telling you na, uy, Sagittarius, ito ang dapat gawin, ito ang dapat simulan, kaya mo yan. So kung ano yung kutob mo, kung ano yung tawag ng damdamin mo, listen also to signs, synchronicities, angel numbers. Kapag nakabasa ka bigla ng quote, tapos bigla ka naapektuhan, isa yan sa mga messages sa'yo ng spirit guides mo, okay? So the High Priestess is being clarified by the Five of Wands. So yes, siguro ngayon marami kang conflicting emotions, parang urong-sulong sa isip. Siguro meron ka mga sa utak mo mismo, naguguluhan ka kung anong gagawin. So pagkatiwalaan mo lang talaga ang intuition mo. If other people are giving you hard time, Sagittarius, na parang pinipigilan ka o kaya humaharang sa mga plano mo, kailangan isipin mo kung para saan ba talaga to? Ano ba talagang gusto mong gawin? Kung yan talagang tawag ang damdamin mo, edi huwag ka papapigil. Huwag kang papapigil sa mga taong ito. At ganoon din sa iyong conflicting emotions o conflicting mind. Kailangan ngayon buo na sa isip yung gagawin mo. Okay? 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 Good. So in the area of your near future, you have the Eight of Cups. I'm seeing you living talaga. Living a past endeavor na talagang hindi na para sa'yo. Ngayon, susugod ka na lang sa mga bagay na tawag ang damdamin mo. Parang unstoppable ka na. Sky is the limit, unstoppable ka pa. Talagang pupunta ka sa mga bagay na gusto mo. Kapag hindi ka na masaya, pupunta ka sa bagay na feeling mo magfulfill sa'yo. Now, yung parang purpose mo this time around, starting this June, is kung masaya ba ako, o masaya ba ako, stay ako. Kung hindi na ako masaya, meron kang energy and meron kang tapang to really go out, move away, and chase other things. Ano yung power sa'yo, Sagittarius, this time, na parang you don't want to settle for something less, and ayaw mong mapirmi ka sa isang bagay na hindi ka magiging maligaya. And you're following your heart, you're following what your souls want you to do, at talagang ito-chase mo yon hanggang sa near future mo. Yes. Hindi ka mag-settle, nakita ko yan, hindi ka mag-settle sa isang bagay na ramdam mo na, dito maganda for me. Hindi ako masaya dito. Iimik ka, kikilos ka, mag-react ka, ipapamalas mo yung nararamdaman mo. Pag ayaw mo, pag gusto mo. Okay? The Eight of Cups being clarified by the Knight of Wands. Yes, magkakaroon ka talaga ng tapang, sigasig, siklab sa puso mo to really fight for what you want. Pag nagkakaroon ka ng vision of the future, pag nagkakaroon ka ng lakas ng loob na gawin isang bagay, susugod ka doon at ilalaban mo. At wala nang kahit sino makakapigil sa'yo. And very, very unstoppable.
very very tawag dito, empowering para sa because I feel like for a very long time parang natali ka from a certain job siguro, dahil sa kontrata o kaya siguro dahil noon takot na takot ka, pero ngayon parang natutunan mo na in order for you to be happy, in order for you to be fulfilled, parang kailangan mo lang simulan yung mga bagay on your own, so ngayon malaya ka in the near future to chase what you want. I'm hearing with the Knight of Wands here good news, because knights are deliverer of good news. So, may darating sa yung good news na magbibigay sa iyo ng chance to walk away and move. Either going to a different place, going to a different industry, going to a different job, pero definitely aalis ka. Definitely may pupuntahan ka dahil may balita kang makukuha in the near future. Okay, Sagittarius? In the area of your challenge this month, you have the King of Pentacles. This month, ang challenge sa iyo ay maging practical, ay maging hands-on. Kasi parang napaka-grandioso ng mga bagay na gusto mong gawin. You want, syempre may mga bagay na gusto mong gawin for your heart, for what's make you happy, pero parang masyadong matayog pa, Sagittarius. Okay, so ngayon sabi ng Spirit Guides, step by step ka muna. Initial lang muna. Yung unang hakbang lang, yung kaya mo pa lang muna. Be practical. Kailangan yung hakbang mo doable, attainable, reachable muna, Sagittarius. Halimbawa, gusto mong magtayo ng karinderya. Yung ngayon muna, gagawin mo muna yung kaya mo pa lang. Halimbawa, 2 kaldero lang muna. Kasi yun lang kaya ng budget mo, di ba? Saka yun lang yung kaya mong paikutin. At saka baka ikaw lang naman ang nagluluto. Ikaw lang din nag-serve sa mga tao. Ikaw lang din nag-aasikaso sa cashier. Ikaw lang din nag-aasikaso sa customer. So, make sure kung ano lang muna yung kaya. Okay? Be practical in your approach sa pagkamal o pagbuo ng iyong kaperahan ngayon. Okay? When it comes to your career, kailangan na plano mo muna bago mo asikasuhin o bago mo puntahan. Kailangan bago ka mag-reach out to the larger than life visions of what you want pagdating sa iyong kaperahan, kailangan may tangible kang approach. Yung napangahawakan mo ngayon na approach sa goal mo, okay? Para hindi ka rin mabigla at hindi ka ganun ka ma-shock na parang, hindi ko pala kaya. Hindi, kaya mo, kaya nga lang, kailangan paunti-unti lang, okay? Yung kakayanin mo lang muna ngayon and then next level ka ulit next time, lakihan mo ulit next time, paunti-unti, okay? The King of Pentacles being clarified by the Nine of Pentacles. Yes, ngayon, there will be a time that you will be afraid or you feel like kailangan mo ng assistance, kailangan mo ng tulong ibang tao, because Nine of Pentacles here is really independence, enjoyment also, gratitude, ganyan. So dahil paunti-unti, nasa-shock ka, nahihirapan ka, and then kukwestiyonin mo kung may resulta na ba, bakit parang wala pa nangyayari, kasi nga paunti-unti pa lang yung hakbang. Hindi mo pwedeng biglain to, Sagittarius, kasi parang Jenga puzzle na parang binigla mo hugutin yan, nag-crumble tuloy. So make sure, dahan-dahan lang. Relax ka lang and also have small steps. Be gentle also with your approach. Ngayon, kailangan pagkatiwalaan mo sarili mo. Sometimes, if you can't trust other people, dapat pagkatiwalaan mo sarili mo. Be independent in the pursuit of what you want, okay? Kung nangangailangan na solo ka lang, gawin mo mag-isa, okay? Kung talaga ito yung gusto mo. For some, nakita ko din na parang i-enjoy mo naman. Especially kung ito talaga yung gusto mong gawin ng tawag ang damdamin mo, enjoy mo naman yung proseso. Hindi pwedeng gawa ka lang ng gawa tapos seryoso ka masyado. So make sure in the process, kahit paunti-unti, small victories, enjoy them. Be grateful with the process na parang, salamat Lord, ginagawa ko to. Salamat po, nalagpasan ko yung bagong araw. Salamat po, naka-get on ako sa bagong pagsubok na ito. Kakayanin ko po, pero salamat po sa guidance niyo. Be grateful, be thankful, be independent, and continue. Okay? In the area of your fortune, you have the Sun card. Yes, you're free. Free ka ngayon na gawin ang mga gusto mo. Free ka ngayon na ilatag yung plano mo para sa sarili mo, para sa future mo, para sa family mo. Ngayon na pagkakataon para i-chase o habulin yung mga bagay na parang feeling mo ang tagal mong dapat ginawa, pero ngayon ka na nabigyan ng pagkakataon. It is your time to shine with the Sun card here. Parang lahat sa paligid mo maliwanag, lahat ng katotohanan dapat nakikita mo in order for you to know kung ano yung next step mo. Okay? With what I said na parang dapat lahat ng katotohanan alam mo, ibig sabihin lahat ng pasikot-sikot sa aayusin mo this time around, dapat yan ay nakikita mo at nabubusisi mo. Halimbawa, meron kang gustong itayong negosyo, make sure na every area ay na-check mo. Katulad ng araw, lahat ng liwanagan niya, maliwanag, nakikita natin lahat, di ba? So, ganun ka din sa iyong approach, sa iyong career, sa iyong pangarap, sa iyong kaperahan, especially on your money matters. Dapat you know the truth about your money. Hindi pwedeng labas lang ng labas, hindi pwedeng bigay ka lang ng bigay.
Dapat alam mo kung sino yung deserving na mabigyan ng pera mo para hindi ka rin ganun nahihirapan when it comes to pag-iipon at saka pag-iimpok. Make sure that you know the truth in the pursuit of what you want this time, okay? At saka, enjoy the process. Be positive. Ito yung time na huwag ka mag-iisip ng negatibo. Maging masaya ka lang and be free in what you want. Ito yung panahon para talaga mag-rejoice and be happy, okay? The Sun card is being clarified by the Two of Swords. Yes, ngayon, parang malaya ka na daw magdesisyon sa mga bagay-bagay. Especially now na parang feeling ko, sinunod mo na yung tawag ng damdamin mo, sinunod mo na yung puso mo, what your heart wants, what makes your heart happy. Ngayon, magiging malaya ka na daw mag-decide and always follow your intuition. Sa pag-decide, hindi pwedeng mata ang ginagamit because minsan ang mata ay liar, di ba? Sinungaling ang ating mga nakikita. So make sure na yung tawag ang damdamin ng iyong tinitignan, ang iyong pinapakinggan. What makes Sagittarius happy? Yun ang iyong maging desisyon. Ano yung bagay na feeling ni Sagittarius malaya siya? Doon ka mag-decide. Okay? And ngayon talaga nakita ko na magiging madali sa'yo ang pagiging mag-decide sa mga bagay moving forward, okay? In the area of your divine advice, ito ang payo sa iyo ng Spirit Guides, so makinig ka, Sagittarius. Ang payo nila, kahit mahirap, kahit nakapagod, kahit parang feeling mo, there will be a time na parang, ay, paano ba to? Hindi ko naintindihan, hindi ko na alam gagawin ko. Malabo na, siguro may a time na parang pagod na pagod ka kaya hindi ka makapag-isip. Pagkatiwalaan mo lang ang intuition mo. Pagkatiwalaan mo lang ang iyong sarili, ang iyong talent, ang skills. Pagkatiwalaan mo si God, pagkatiwalaan mo yung plano niya para sa'yo, nagawin mo lang yung makakaya mo this time and let God do the rest. Just go, continue. Tingnan mo yung crab dito. Dire-diretso lang siya sa goal na yun. Patungo sa landas sa bundok. Yung bundok yun yung ultimate dream niya. Pero dahil madilim, with the moon card, maraming mga pwedeng mangyari along the way. Pero siya, may tiwala siya kay God na dadalhin siya sa tamang landas hanggang dulo, hanggang makita niya yung liwanag at the end of the tunnel. At ganun ka rin. Even if it's hard, even if it's unsure, even if it's parang unclear, kailangan dire-diretso ka at manalig ka sa pangarap mo, manalig ka sa goal mo, manalig ka kay God, at manalig ka sa sarili mo na kakayanin mo. Okay, Sagittarius? The moon card's being clarified by the Knight of Cups. Yes. Ngayon, nakita ko dito na there will be a time that para may distraction sa life mo. Sagittarius, it is what I'm hearing. There will be a time na magkakaroon ka ng distraction with someone offering you something. Whether, halimbawa, ito yung tinatrabaho mo, and then bigla may mag-offer sa'yo na parang, uy, sa amin ka na lang pumunta, uy, meron dito ka na lang. So parang, that is a distraction. Yan ang nakikita ko, nararamdaman ko. Distraction, parang pulling you away from something na gusto mo. Halimbawa, itong gusto mo mag-painting. Halimbawa lang to ha, para maintindihan nyo yung analogy. Painting. Biglang may nag-alok sa'yo na, uy, dito ka na lang, mayroong corporate job dito, ito lang gawin mo. So, parang ikaw, o nga no, mukhang maganda, nahihirapan ako sa kaka-paint, pagod na ako, tapos parang hindi ko maintindihan kung saan ako patungo, pero nadidistract ka dun sa offer. So, make sure, ano ba yung tawag ng damdamin? Ano ba yung gusto mong gawin? Manalig ka sa path mo. And nasa iyo, Sagittarius, this time if you're gonna accept the offer or not. Okay? In the area of your outcome, pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from the Divine. Ano yung karagdagan nilang payo sa'yo? Nalaglag na. You have, dalawa pala to, you have perfect fit, finding the right path, the fit with the soul, the ideal job. You're meant to be here. Like I've said, you're meant to be here sa landas na ito. Kaya bakit mo accept tong distraction na offer ng ibang tao? So make sure na talagang swak na swak ka daw. Perfect fit. Swak na swak ka sa gagawin mo this time, especially kung tawag ito ng damdamin mo. Okay? Transformation changes the natural order of things. Don't be afraid of the unknown. Yes, especially here with the moon card na maraming bagay na unknown, maraming bagay na hindi sigurado, especially here also with the High Priestess. Pagkatiwalaan mo lang sarili mo. Itong transformation na to, itong nilalakad mong journey, ito talaga destined for you, okay? Another message mula sa iyong spirit guides. Oops. Ano yung karagdag na lang mensahe para sa'yo? You have moving up. Paangat ka talaga. Career is on the rise. New offers and opportunities. Salary increase. Go to the next level. Paangat ka na daw. Congratulations, Sagittarius. Another message. You have love affair. Beware love affairs at work. Rarely and well. Don't lose your mind. Ito. Puso. Dapat yung puso mo ay nakatuon sa trabaho, sa pangarap, at yung love life sa work ay iwas-iwasan. Okay?
Another message, you have authority, take on the role of a leader, and everyone will respect you. Be self-confident. Ngayon, kailangan daw talaga magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo, confidence with the Queen of Wands, at lahat ng tao respetuhin ka din at igagalang ka, okay? Itong area na kailangan mo pag-focus on this whole month, Sagittarius. You have humor. I choose to focus on the lighter side of life. Like I said, dapat hindi ka masyadong seryoso. Light lang, dapat maging masaya ka lang sa approach mo and enjoy the process, okay? Humor ang kailangan mong panghawakan this month. In the area of your outcome, you have the Knight of Swords. May mabilis sa'yo darating na balita this month, Sagittarius. At the end of the month, quick movement. May biglang darating sa'yo, magugulat ka na lang parang nandito na yung magandang bunga, nandito na yung magandang development. Nakita mo na yung magandang path moving forward. You know now kung anong direction na gagawin mo. Malinaw na, solid na. I'm hearing mag-land ka na new job. Okay na yung negosyo, matatayo mo na. May yes ka na from a certain boss na parang tanggap ka na. Quick movement, quick information telling you na nandyan na at gagawin mo na lang, i-accept mo, and moving forward ka na, okay? The Knight of Swords being clarified by the Five of Pentacles. Yes, away from struggle. You're now moving away from struggle. Ngayon, hindi ka na babalik doon sa dating hirap na hirap, pagod na pagod, walang maipon, walang pera, nag-iisip ka for bills, pamayad sa bills, pampaaral sa anak, pampabigay sa magulang. Ngayon, kung dati hirap na hirap ka, nag-struggle ka, stagnant ka for doing something, ngayon, aabante ka na, susulong ka na. At nangailangan to in your part, Sagittarius, to really fight and continue. Huwag ihinto, laban, and give your all para hindi ka na bumalik sa dating struggles mo. Okay, Sagittarius, that is your June pera and career reading. Sa po kayo nakaresonate, sa po kayo nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again po ha for watching hanggang dulo. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.